Minamahal tayo pong lahat ay tumayo. Itas po natin ating mga kamay. Tayo po sama-samang manalangin, minamahal, upang pakalangisan ng Diyos ang kanyang mapagpalang salita. Let us pray. Mapagpalang naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpalang mong pangalan, Kristo Jesus, kami nagpupuri, nagluluwalhati, nagpapasalamat kami sa mga biyaya at pagpapala na pinagkaloob mo sa amin. Lalo't higit sa lahat sa dakilang kaligtasan naming natamo. Salamat na kami yung tinawag, kami yung pinili, kami yung hinirang upang maglingkod sa iyo, ilalim ng ministeryong ito. Salamat sa pag-iingat mo araw-araw sa dugtong na buhay. Salamat sa ibayong kalakasan. Salamat sa kagalakan at kapayapaan. Salamat sa iyong matamis na presensya na aming nadarama sa tuwi-tuwi na, mahal na Panginoon. Tunay ng pag-ibig mo ay dakila, walang katulad, walang katumbas. Sa oras na ito, mahal na Panginoon, dalangin namin ang iyong patnubay, ang iyong gabay, mahal na Panginoon. Langisan mo, Diyos, ang iyong mga banal na salita, mahal na Panginoon, ang panalangin po ng aming kagalang-galang na pastor, sama-sama naming sinasaway, aming ginagapos lahat ng demonyong balakid hadlang sa aming pakikinig cast out right now and bind the power of darkness in Jesus' name. Amen, 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 and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, clap your hands, all you people, and shout unto God with the voice of triumph. Ipalakpak daw po natin ang ating mga kamay sa pagpupuri. Yung palakpak na makakaabot sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. At tayo po'y sumigaw ng tinig ng may pagtatagumpay. Sapagkat tayo pong mga anak ng Diyos, mga minamahal, dahil nasa atin ang mahal na Panginoon, mga minamahal, tayo ay nasa Diyos, kaya sa lahat po ng ating mga laban at hamon sa buhay, ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon ng dakilang tagumpay. We are more than a conqueror. We are overcomer in Jesus' name. Purihin ang ating mahal na Panginoon bago pong lahat. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor, respect, and cherish the blessed teachings, golden teachings of our parents in the Lord, the beloved children, whole blessed Almeida family, at pleasant afternoon na po sa lahat po ng ating mga webcast viewers around the globe, sa mga kapatid po natin na sa ibang bansa, sa ibayong dagat, at sa mga kapatid po natin buong Luzon, Visayas, buong Mindanao, at dito po sa dako ng Zamboanga Peninsula, Zamboanga, Western Mindanao, at sa lahat po ng ating minamahal na mga kababayan, sa ating pong mga kapatid na Muslim na patuloy pong umaantabay at sumusubaybay sa banal na programa ng ating pinakamamahal na Panginoon, banal na gawain ng Diyos. Ang Diyos po ang magpala sa ating lahat. At sa po sa mga katuwang sa ating banal na gawain, ating pong mga beloved co-workers, beloved co-preachers, sa ating pong mga mag-aawit, sa lahat po ng ating minamahal na mga manunugtog, amen, sa lahat ng ating minamahal at mga ginigiliw na mga kapatiran narito sa dakong ito, kumusta na po kayong mga minamahal? Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan, taglay ang biyaya, taglay ang pagpapala, ang kagalakan, kapayapaan sa ating mga puso at sa ating mga kaisipan. Tunay na kagalakan po namin na makita kayo. Kagalakan po namin ang makasama kayo, mga minamahal, sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Malakas po na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Luwalhatiin ang ating dakilang Diyos. Salamat sa pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. Mula po sa inyong mga sariling mga tahanan, kayo po ay payapa at ligtas na nakarating sa lugar na ito upang sumamba, upang magpuri, mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Tunay na ang Diyos ang nagbabago ng ating puso. Ang Diyos ang nagbabago ng ating isip. Amen? Dati-rati, pag araw ng linggo, ang nasa isip natin, mga minamahal, inuman, kahilayan, punta ng beach resort, wala sa isip at sa puso natin ang dumalo sa gawain upang magpuri sa mahal na Panginoon. Ngunit ngayon, kapag araw ng linggo, Sabado pa lang, amen, naggagayak na po tayo, naghahanda na po tayo dahil araw ng linggo, pupurihin natin ang mahal na Panginoon. Aawitan natin ang Diyos. Sasambahin natin ang mahal na Panginoon. Kahit may mga importante tayong mga lakad at dapat gawin, inuuna natin hanapin ang kaharian at katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya naman, nalulugod ang Diyos. Amen?
Naluluwalhati ang ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat napakaraming tao sa ibabaw ng lupa. Imagine 7.8 billion people around the globe. Pero iilan lang ang sumasamba sa Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. At tayo po'y pinagpala sa lahat ng pinagpala sapagkat napabilang po tayo sa mga mananamba sa ating pinakamamahal na po. Yung pagsambang kinalulugdan ng Diyos, yung pagsambang hinahanap-hanap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Meron pong isang kapatiran, ongoing ng gawain. Nagkaroon po siya ng vision, mga minamahal. Nakita po niya, lumilipad ang isang anghel sa gitna ng ating pagkakatipon. At meron pong dalang basket, mga minamahal. Meron pong maliliit na mga petals, yung bulaklak, mga minamahal. At sa bawat sabuyan ng bulaklak, grabe yung moving, grabe yung kilos ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y tunay na pinagpala dahil every Wednesday, mga minamahal, Friday, Sunday, nagdadaos tayo ng gawain, bumibisita ang presensya ng ating mahal na Panginoon, kumikilos ng mainam sa ating kalagitnaan. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, sa oras na ito, tayo po'y dadako na po sa pag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ating pong ihanda ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating mga Biblia, lalo't higit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Kung meron po tayong importanteng business o anumang business deal, ay mamaya na lang po. Yung mga cellphone natin, itago po muna natin sa ating mga bag. Kung meron tayong importanteng pag-uusapan, mga minamahal, ay mamaya na lang po. At kaili po doon sa ating mga tindahan sa likod, pakisara lang po muna, mga minamahal, para yung kapatiran natin ay makafocus sa pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Napakahalaga ng salita ng Diyos. Say amen. Lalong-lalo na po sa mga kapatiran na linggo lang dumadalo. Napakahalaga na kayo makinig, mga minamahal. Dahil ang pagkain ng ating kaluluwa ay ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Linggo na nga lang po tayo dadalo, hindi pa tayo makikinig ng sincero, tayo po ang lugi, mga minamahal. At dahil concern kami sa inyo, nandiyan po yung aming pagpapaalala na tayo po'y makinig ng mainam, mag-focus ng mainam, mag-concentrate tayo, mga minamahal, upang sa ating pagdalo ay maramdaman po natin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon at ito'y maging baon natin sa ating pag-uwi. Taglayin natin, mga minamahal, ang kalakasang espiritual na galing sa ating mahal na Panginoon. Ihanda natin ating ballpen at papel and let's talk about the topic, the pure and undefiled religion. The pure and undefiled religion, ang dalisay at relihiyon na walang kapintasan. Ito po ay biblically written sapagkat napakainam kung tayo po ay nagtatopic regarding po sa ating mga preaching, yung biblical. Kaya ang sabi po rito, mga minamahal, the pure and undefiled religion, yung dalisay na relihiyon at relihiyon na walang kapintasan, ito po'y linikha ng ating mahal na Panginoon. Hindi po ito gawa ng tao. Ang dalisay na relihiyon at relihiyon na walang kapintasan, ito po'y gawa ng Diyos. Ito po'y likha ng ating pinakamamahal na Panginoon. At minsan, sa ating pong kaisipan, kapag tayo po'y nakakarinig ng salitang relihiyon, ang ating naiisip, yung ating pinagmulan na relihiyon, yung ating namulatan na relihiyon, yung higanting relihiyon na ating pinanggalingan. Once na tayo po'y nakakarinig ng salitang relihiyon, yung katuruan na itinuro sa atin ng Diyos, bato, kahoy, simento, itinuro sa atin, mga minamahal, na ang Diyos, ipinakilala sa atin doon ang Diyos na linikha ng kamay ng tao. Kaya kapag marinig natin ang salitang relihiyon, ang pumapasok sa isip natin yung ating pinanggalingang relihiyon. But before we jump to conclusion, mga minamahal, pag-aralan po natin what is the definition of religion. What is the word or spiritual meaning regarding po sa salitang relihiyon? Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Dahil minsan may naririnig tayo na hindi tayo maliligtas ng relihiyon. Ang makapagligtas sa atin yung ating relasyon sa ating mahal na Panginoon. Pero before magkaroon tayo ng negative thinking regarding sa salitang relihiyon,
pag-aralan muna natin kung ano ang salitang relihiyon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi rito, what is the spiritual meaning of religion? Ang sabi ng aking napag-aralan, sometimes ako po yung nag-research sa isang ChatGPT, isang app. Doon po ako nagtanong, what is the word religion? What is the meaning of the word religion? At talagang nabibless ako, mga minamahal, dahil ang salitang relihiyon, mga minamahal, ito pala ay likha ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po pala ito likha ni numan. Hindi pala ito likha ng isang tao o likha ng isang pari. Ang isang salitang relihiyon, ito mismo ay nanggaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, religion is a particular belief and faith to worship the Supreme Creator, He who control all power and authority. Ang Tagalog, ang relihiyon ay isang paniniwala at pananampalataya upang sambahin ang dakilang lumikha na siyang makapangyarihan at may kapamahalaan ng lahat ng bagay. Yun pala ang relihiyon. Isang paniniwala pala ito at isang pananampalataya upang sambahin, mga minamal, ang dakilang lumikha. Sino po ang ating dakilang lumikha? Ang Diyos na may-ari, minamahal ko ng ating buhay, na siyang makapangyarihan sa lahat at kapamahalaan ng lahat ng bagay. Nasa Kanya ang power, nasa Kanya ang authority. He is a supreme creator, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Yun pala ang relihiyon, mga minamahal, isang uri ng pananampalataya, isang uri ng paniniwala upang sambahin ang dakila nating manlilikha na siyang makapangyarihan sa lahat at tagapamahala ng lahat ng bagay. Yun pala ang salitang relihiyon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pangalawa, mga minamahal, second definition, religion is a human belief to connect and to live a life aligned to the will of the mighty Creator. Yung salitang relihiyon, ang relihiyon daw ay isang paniniwala ng tao na nakikipag-ugnayan at nabubuhay ayon sa kalooban ng makapangyarihang lumikha. Yun po ang salitang relihiyon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. So para sa ating mga mananampalataya, hindi pala negatibo ang salitang relihiyon. Amen. Pero minsan pinapanampalataya natin na hindi tayo maliligtas ng relihiyon. Dahil hindi natin alam what is the word religion. Amen. Hindi natin sinaliksik, hindi natin unawa ano ba ang salitang relihiyon. Ito pala isang uri ng pagsamba, isang uri ng paniniwala, ito pala isang uri ng pananampalataya. Na ang relihiyon na tinatawag ay ang pagsamba sa dakilang lumikha. Ito po ay pakikipag-ugnay, mga minamahal, at mabuhay na ayon sa kalooban, align with the will of the Father. Yun pala ang salitang relihiyon. Kaya tayo po ay, mga minamahal, pilit na binibigyan ng pangunawa, karagdagang karunungan at kaalaman na ang ating pagsamba ay napapaloob sa isang relihiyon. Ang ating pagpupuri ay napapaloob sa isang relihiyon. Ang ating paniniwala ay napapaloob sa isang relihiyon. Ang ating paglakad ng may kabanalan ay napapaloob, mga minamahal, sa isang relihiyon. Ang ating paglakad ng may kabanalan, ang ating pagsasagawa ng mga spiritual na mga gawain ay napapaloob sa isang salitang relihiyon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. In James chapter 1 verse 26, kaili po. Basahin natin sa English version muna. From the book of James chapter 1 verse 26. If any man among you seems to be religious, and brideth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is in vain. Amen. Dito po sa Aklat ng Santiago, Kabanata 1, talata po ay 26. Kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito po yung isa sa mga definition ng word na religion. Ang sabi rito, mga minamahal, sa English version, if any man among you seems to be religious and bridleth not his tongue.
Ang sabi ng Bible, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain, mga minamahal. Sa Tagalog, kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila sa pagsalita ng masama, hindi pinipigil ang kanyang dila sa pagsalita ng mga bagay na labag sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, dinadaya niya ang kanyang sariling puso. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Everybody shout praise the Lord. So ibig sabihin, once na tayo po'y naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, gumanap ng ganitong bagay, mga minamahal, na naayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, lumalakad tayo ayon sa ating paniniwala, ayon sa ating pananampalataya, at tayo po ay napapaloob sa isang relihiyon. Ngunit ang sabi ng Biblia, ang sino mang nag-iisip na relihiyoso siya, ngunit hindi napipigilan ang kanyang dila, dinadaya niya ang kanyang sariling puso. At ang kanyang relihiyon ay walang kabuluhan sa harapan ng Panginoon. Ang kanyang relihiyon ay walang kabuluhan sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. So mahalaga pala na bilang anak ng Diyos, bilang Kristiyano, tagapagmana ng buhay na walang hanggang, matuto tayong pigilan ang ating mga dila. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody shout praise the Lord. Pigilan ang ating dila. Sapagkat sabi ng Biblia, kung ang sino man na nag-iisip na siya relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, mga minamahal, dinadaya niya ang kanyang sariling puso at ang kanyang relihiyon, ang kanyang paniniwala, ang kanyang pananampalataya ay walang kabuluhan. So tayo pong mga anak ng Diyos, ayaw natin na maging walang kabuluhan ang ating paglilingkod. Sino ba naman ang gusto sa atin dito na maging walang kabuluhan ang ating paniniwala, ang ating pananampalataya? Sapagkat ang relihiyon ay paniniwala at pananampalataya sa ating dakilang lumikha. So sino ba sa atin dito ang gusto na maging walang kabuluhan yung ating ginagawa? Siyempre gusto natin maging kapakipakinabang yung ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na in the end, mga minamahal, maging kaaya-aya tayo at karapat-dapat na maging tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Kaya tayo po ay tinuturuan, ipinapaunawa sa atin ng ating mahal na Panginoon, ng ating mga ngaral, minamahal ko, ng salita ng ating mahal na Panginoon, ay pilit na pinapaunawa sa atin na kailangan na sa ating paglilingkod, habang tayo po'y naghihintay sa araw ng pagdating ng ating mahal na Panginoon, sa huling tunog ng trompeta sa isang kisap mata, habang tayo po'y naghihintay na kunin tayo ng ating mahal na Panginoon, importante ang disiplina sa ating mga sarili. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung pagpigil ng ating mga dila, ito po ay pagdidisiplina sa ating sarili. Sapagkat ang sabi ng Biblia, basahin po natin ang salita ng Diyos from the book of James chapter 3 verse 5. Ano po ang sinabi ng Biblia? From the book of James chapter 3 verse 5, even so the tongue is a little member, and boasted great things. Behold how great a matter a little fire kindleth. Amen. Praise the Lord. Dito sa aklat ng sa Santiago, Kabanata 3, talata po ay 5. Gayon din naman ang dila ay isang maliit na sangkap at nagpapalalo ng malaking bagay. Narito, kung gaano kalaking gubat ang pinag-aalab na lubang maliit na apoy. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So ang sabi ng ating pinag-aaralan, yung dila natin ay maliit na bahagi ng ating katawan. Amen? Pero kapag hayaan natin ito at hindi natin pigilan, hindi natin disiplinahin, ito ang magdadala sa atin sa apoy ng impyerno. Masusunog ang ating buong katawan, maging ang ating kaluluwa, dahil lang po sa isang maliit na sangkap, dahil lamang po sa maliit na bahagi ng ating katawan. So ang gusto ng ating mahal na Panginoon, bagamat sabi ng Biblia, mapapaamo ang mga mababangis na mga hayop, mapapaamo ang lahat ng hayop, kahit po yung mga wild animals, yung mga mababangis na mga hayop, mapapaamo sila ng tao, ngunit mahirap mapaamo
mga minamahal ko, ang dila. Say amen. Maliban na lamang kung tayo po ay puspos ng banal na espiritu ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Yun lamang po ang natatanging paraan para mapaamo natin ang ating mga dila, mapigilan ang ating mga dila sa pagwika, pagsalita ng mga salitang mapanakit, salitang mapanira, mga minamahal, salitang hindi magiging pagpapala sa pandinig, minamahal ko ng iba. Kaya ang sabi rito, ang dila ay isang maliit na sangkap, isang maliit na bahagi ng ating katawan na nagpapalalo, nagyayabang, mga minamahal, nagmamapuri ng malalaking mga bagay. Kung papaanong malaking gubat ay kayang sunugin ng maliit na apoy, ganun din naman ang magagawa ng ating dila. May maliit na apoy, mga minamahal, kayang sumunog ng malaking kagubatan, kayang sumira ng malaking kagubatan. Ganun din po, minamahal ko, ang ating mga dila. Hindi po ito para lang sa isa. Ang ating pangangaral ngayong araw na ito, hindi lamang po ito para sa dalawa. Itong lahat ay para sa atin. Maging kami ng mga manggagawa at mga ngaral, kasama kami, mga minamahal, sa pagtuturo ng Ebanghelyo at salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maliit lang na bahagi ang ating mga dila, ngunit pwede tayong itapon at ibulid sa init ng apoy ng impyerno. Kung hahayaan natin, mga minamahal, ito at hindi natin pigilan at hindi po natin disiplinahin. Ang sabi rito, if we bridle it not our tongue, our religion is vain. Amen? Kung hahayaan lamang natin at hindi natin pipigilan ang ating mga dila, ang ating relihiyon, ang ating pagsamba, ang ating paglilingkod, ang ating pananampalataya, ang ating paniniwala, ay magiging walang kabuluhan. Magiging walang kabuluhan ang ating paglilingkod kapag hindi natin pigilan ang ating mga dila. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang sabi rito, believers, one of our very own goal as a believer is be a blessing to others. Be a blessing to others. Yan po yung ating main goal sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, na maging pagpapala kayo para sa akin, maging pagpapala ako para sa inyo. Everybody shout, praise the Lord. Maging pagpapala tayo sa bawat isa. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung maging blessing tayo sa ating asawa. Say amen. Maging blessing tayo sa ating mister, sa ating misis. Maging blessing tayo, maging pagpapala tayo sa ating mga anak. Amen. Napakainam na hangarin, mga minamahal ko, ng isang mananampalataya, isang anak ng Diyos, na hinahangad natin maging pagpapala tayo sa lahat, maging pagpapala tayo sa iba, maging pagpapala tayo kung manggagawa tayo. Mga minamahal, desire ng puso natin dapat ay maging pagpapala tayo sa kapatiran. Kung kapatiran naman tayo, dapat desire ng puso natin ay maging pagpapala tayo sa mga manggagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pag yan ang motibo ng ating puso, pag yan ang motibo ng ating damdamin, ang gawain ng Diyos ay lubos na pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Malakas po na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maging blessing tayo sa ating mga schoolmate. Maging blessing tayo sa ating mga housemate, sa ating pong mga ka-office mate, sa mga tao na ating nakakasalamuha araw-araw. Napakainam kapag ganun ang disenyo ng ating puso. Napakainam kapag ganun ang design ng ating mga puso. Kapag ganun ang inaasam ng ating puso, na Lord, make me a blessing to others. Gawin mo kong pagpapala sa mga tao na aking nakakasalamuha araw-araw. So kapag yan ang desire ng puso mo, as a Christian, mag-iingat ka sa iyong sarili na hindi po, mga minamahal ko, madungisan ng pagkakasala at hindi po, mga minamahal, mamatay yung liwanag na nasa iyo, bunga ng Ebanghelyo at salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Diba? Pupunta ka sa ibang lugar, ang desire ng puso mo ay maging pagpapala sa maraming mga tao. So kapag ang desire ng puso mo ay maging pagpapala sa iba, mga minamahal, choir member ka, gusto mo, ang desire ng puso mo ay maging pagpapala sa iyong kapwa, mag-aawit, instrumentalist ka, ganun din ang desire mo, maging pagpapala sa iyong kapwa, manunugtog, ikaw ay preacher, desire ng puso mo ay maging pagpapala ka sa iyong kapwa, mga ngaral. Kapag lahat po yan, tayong lahat na narito, ay maging desire ng puso natin ang maging blessing, mga minamahal,
tayo po'y pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Napakasarap kapag ikaw ay maging pagpapala. Just like our beloved parents in the Lord. Beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeda. Beloved Mama Dear, mga minamahal, makita mo yung legacy nila, yung kanilang ginawa, yung kanilang katapatan, yung kanilang ningas sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Nagbigay sa atin ng blessing. Na-inspired tayo. Say amen. Na-inspired tayo sa paglilingkod, kahit kaming mga beloved workers, beloved preachers, na-inspired kami na ibigay ang buhay namin dahil nakita ng aming mga mata kung paano pong naging blessing ang ating dearly beloved parents in the Lord para sa amin. Amen. Na-inspired kami sa paglilingkod. Na-inspired kami sa pagpapagamit dahil nakita namin na totoo ang Diyos sa buhay ng ating mahal na pastor. Totoo ang Diyos sa buhay ng ating parents in the Lord. Kaya batid natin, naunawaan natin na kung ang Diyos ay buhay sa kanilang buhay, kung ang Diyos ay kumikilos sa kanilang buhay, kung ang Diyos ay naghihimala sa kanilang buhay, ang Diyos din na kanilang pinaglilingkuran, ang Diyos na ating sinasamba ay maghihimala, mga minamahal at magpapala din sa ating mga buhay. Naging pagpapala sila para sa atin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Bagamat sila po ay kinuha na ng ating mahal na Panginoon, pero yung kanilang legacy, yung kanilang pong katapatan, yung kanilang pagsunod hanggang ngayon, yun ang nagbibigay sa atin ng ningas sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil alam natin na kapag tayo lumakad ng may katapatan, kung paanong lumakad ng may katapatan ng ating kagalang-galang na pastor, ang siyang pagpapala din naman na ating mararanasan. At ang sabi rito ng ating pinag-aaralan, mga minamahal, believers, or one of our very own goal as a believers is to be a blessing to others. How can you and I be a blessing? Amen? Paano tayo magiging pagpapala sa iba kung ang lumalabas sa ating mga labi ay mapanira, mapanakit? Amen? Kung yung lumalabas sa ating mga dila ay hindi po kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At alam po ninyo, mga minamahal, kung tayo po ay magsasalita at alam naman po natin na hindi po makakatulong, alam naman po natin na hindi magiging pagpapala sa pandinig ng iba, mas mainam pa po, mga minamahal, na hindi na lang po tayo magsalita. Dahil kapag tayo po, mga minamahal ko, ay magsalita ng mga kataga na makakapanakit sa ating kapwa, mga minamahal, in the end, hindi na po natin yun mababawi. Kaya't napakahalaga na tayo po ay mag-ingat, mga minamahal. Kung pakiramdam mo, ang sasabihin mo ay makakasakit, kung pakiramdam mo, ang sasabihin mo ay makakatisod, kung ang pakiramdam mo, ang sasabihin mo ay hindi po magiging pagpapala, mas mainam pa na wag na lang tayong magsalita dahil hindi makakatulong. Say amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Yun po ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, na kung hindi natin mapipigilan ng ating mga labi, ang ating mga puso ay sarili po nating dinadaya at ang ating relihiyon ay magiging walang kabuluhan. James chapter 1 verse 27. Santiago kapitulo 1 versikulo 27. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. From the book of James chapter 1 verse 27, pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng Santiago, kabanata 1, talata po ay 27. Ang dalisay na relihiyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, dalawin ng mga ulila at mga babaeng baos kanilang kapighatian, at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So there is pure and there is undefiled religion written biblically in the scriptures. May salitang relihiyon sa Biblia. At sabi ng Biblia, Diyos mismo ang naglikha ng relihiyon na ito. Yung pure at saka undefiled religion. Relihiyon na walang kapintasan, relihiyon na dalisay, mga minamahal, na Diyos mismo ang lumikha. Ang sabi rito, mga minamahal, the pure and defiled religion before God
is to visit the fatherless and the widows in their affliction. Yun po pala yung pure religion. Yung tayo po ay, mga minamahal, tumutulong, helping to those who are in needs, mga minamahal. May mga tao kasi na talagang yung word na fatherless, yung word na widow, ito po ay nagre-represent sa mga needy, doon sa mga taong nangangailangan ng tulong. Yung word na fatherless, ito po yung mga wala na pong mga magulang, mga bata na wala na pong magulang. Yung salitang widow, ito naman yung wala ng mga asawa. Lalong-lalo na po yung mga babae na walang asawa, ang tawag sa kanila ay widow. Wala na pong magtatrabaho para sila'y mabuhay, para sa kanilang pangangailangan. Yung mga bata na wala ng mga magulang, sila'y nasa lansangan na. Kaya ito po ay nagre-represent, mga minamahal, to those people who are in needs, mga minamahal. Kailangan natin silang tulungan. That is the pure and undefiled religion. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, kapag ikaw ay handang tumulong doon sa mga sinalanta ng bagyo, sinalanta ng baha, mga minamahal, kailangan mo, may nakikita ang kailangan tulungan, meron ka naman, mga minamahal. Kapag ikaw ay tumulong, nagaganap mo ang salitang relihiyon. Ipinapamuhay mo ang salitang relihiyon. That is pure and undefiled religion, mga minamahal, to visit the fatherless and the widows in their affliction. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. So ibig sabihin, mga minamahal, kailangan nating ipadama yung ating pagtulong, kagaya po ng ating ginagawang tulong sa dako ng San Ramon Penal Farm, sa dako ng Bucor. Every last month, tayo po'y kumukuha ng ating special love offering at ito po'y ating iniipon, linilikom po natin ito para makabili po tayo, mga minamahal, ng mga personal hygiene or sabon man lang or Milo or Energin para po, mga minamahal, maitulong because they are in needs. Amen? Helping others in needs, mga minamahal. That is visiting the fatherless and the widows. So kapag tayo po'y tumutulong, nagbibigay po kayo through sa magitan po ng inyong mga special offering at ito'y ating ibinibili ng mga items, binibigay natin sa kanila, mga minamahal, nagaganap natin yung kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. So, yung pure and undefiled religion is to visit the fatherless and the widows in their affliction. So, kailangan nating tumulong, mga minamahal. Kung may maitutulong tayo, palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. May nakita po tayong mga minamahal na nasunugan, may maitutulong tayo, tulong tayo. Nakita po natin sinalanta ng baha at meron tayong maitutulong kahit sa maliit lang na bagay, mga minamahal, tumulong tayo. May nakita tayong sinalanta ng bagyo, may maitutulong tayo, tumulong tayo. That is to visit the fatherless and the widow. That is the pure and undefiled religion. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po yung sarili lang natin ang ating iniisip. Isipin din po natin, mga minamahal, yung pangangailangan ng iba. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, kung talagang wala tayong maitulong, okay lang po yun. Dahil paano tayo tutulong kung tayo mismo ay nangangailangan? Pero kung meron naman tayong maikukontribute, meron na naman tayong isi-share, meron naman tayong maitutulong, tumulong tayo doon sa mga nangangailangan. Pangalawa, mga minamahal, ang sabi rito, pure and undefiled religion before God is keeping himself unspotted from the world. Yun po ang pangalawang definition ng word na religion. Yung pure and undefiled religion is keeping yourself unspotted of this world. Ingatan mo ang iyong sarili. Ang una, yung tutulong tayo sa mga nangangailangan, mga minamahal. Yan na isa sa mga definition about religion. Ang pangalawa, yung keeping yourself, keeping ourselves to be unspotted of this world. Sabi rito, keeping himself unspotted from the world. Dapat ay ingatan natin ang ating mga sarili na hindi po tayo madungisan ng dungis ng sanlibutan. Ang sabi po, mga minamahal, sa Tagalog version, ano po ang sinabi ng Biblia? James chapter 1 verse 27. Ang dalisay na relihiyon ay walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama. Ay ito, dalawin ang mga ulila, dalawin ang mga babaeng bao sa kanilang sariling kapighatian, at pag-ingatan na walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutang ito. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. So yun po ang pangalawa, ingatan natin ang ating sarili sapagkat
ang mundong ito, mga minamahal, ay punong-puno ng impluensya ng kasalanan. Kaya nga po, maging sa ating mga kasama, sa ating mga kaibigan, sa mga tao na ating gustong maging barkada, maging kaibigan, ay dapat piliin po natin, mga minamahal. Bakit po? Because evil communication corrupt good manners. Amen? Kapag masama ang ating kasama, mga minamahal, maaring tayo po ay maimpluwensyahan. Imbis na sila ang maakay natin, yun po ang pinakamahalaga. Tayo po ay nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito na dapat sila ay maakay natin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. May pakita natin sa kanila, mga minamahal, ang kahalagahan ng paglilingkod. May paunawa natin sa kanila ang kahalagahan ng pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo upang dumating ang araw, sila'y maakay natin sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ano po ang sabi ng Biblia? Let your light so shine among men. Let your light so shine among men. Hayaan mo, mga minamahal, ang liwanag na nasa iyo, bunga ng Ebanghelyo ni Kristo, ay lumiwanag sa mga madidilim na mga dako. Makita nila ang iyong paglilingkod na kaaya-aya sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, upang sila po ay magpuri at sumamba din sa ating pinakamamahal na Panginoon. So, tayo po ay asin ng sanlibutang ito, minamahal. Tayo po ay liwanag ng sanlibutang ito at liwanag na nasa iyo, kailangan po yan magningning. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya't loobin ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po ay hihingi ng approval sa ating beloved ordained preacher, Kuya Nilo Miranda, beloved Ate Pasit, na mga minamahal, hindi man natin kaya ang krusada dahil malaki ang gastos ng krusada. Say amen. Ang gagawin natin, mga minamahal, every last Sunday of the month, ilalabas natin ang gawain. Maghahanap tayo ng mga covered court. Amen. Mga lugar na pwede nating pagdausan ng gawain. Kahit every last Sunday of the month. Amen. Ilalabas natin, mga minamahal. Nakakapagod, oo. Amen. Medyo may gastos, oo. Pero yung in return, mga minamahal, kapag tayo po ay magdaos ng gawain sa labas, mga minamahal, lahat po tayo ay marirevive sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Imagine kung dito lang tayo dito, mga minamahal. Amen. Hindi tayo dadami. Hindi tayo lalago, mga minamahal. Maaring maging sagutin pa natin ang maraming tao sa ating paligid dahil hindi tayo nangangaral, hindi tayo nagpipreach, hindi natin ipinapahayag ang salita ng ating mahal na Panginoon. Araw-araw, marami ang namamatay. Kung pupunta ka ng pueblo, pupunta ka ng downtown, makita mo yung maraming taong paroon at parito. Ang iba sa kanila hindi pa naglilingkod sa mahal na Panginoon. Araw-araw may namamatay. Paano ang kanilang kaligtasan? Pero kung ating ilalabas ang gawain, mga minamahal, maghahanap tayo ng mga venue na pwede nating pagdausan ng ating banal na gawain. Kumbaga, outdoor assembly, outdoor fellowship, hindi po mini crusade, hindi po krusada. Mga minamahal, may gastos tayong konti. Pero alam ko po, kung lahat tayo ay magkakaisa sa isang layunin, ang ating pong planong ito ay ating maisasagawa. Imagine, every last Sunday of the month, tayo po ay hahayo, tayo po ay lalabas doon sa lugar. Itong ating dami, kapag naandun tayo lahat, makikita ng mga tao sa ating paligid. Mga minamahal, maririnig nila ang ating mga patutuo, maririnig nila ang Ebanghelyo at salita ng Panginoon. Mga minamahal, malay natin, isa sa kanila ang maakay natin sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Isang kaluluwa lang ang maakay natin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Laksa-laksang mga anghel ang magsasaya doon sa langit. Unang-una ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lubin ng ating mahal na Panginoon sapagkat napakahalaga na makita ng maraming tao ang liwanag ni Kristo. Mahalaga sa mga tao na makita nila na mayroong totoong gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito sa Daconon, Zamboanga. 12 months sa loob ng isang taon. Every month tayo po ay lalabas ng isang beses. So within 12 months, meron tayong 12 lugar kung saan makakapangaral tayo ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen?
Magpapagawa tayo ng leaflets, gagawa tayo ng mga streamers, meron tayong sounding in between lang sa area kung saan tayo magdadaos ng banal na gawain. Sa loob ng 1 taon, kung buwan-buwan ay gagawin natin ito ng 1 beses, mga minamahal, malulugod ang ating Ama doon sa langit. Maluluwalhati ang ating Ama doon sa langit. Lahat tayo ay magiging busy. Lahat tayo ay magiging abala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag wala tayong ginagawa, hindi tayo nagiging espiritual. At dahil hindi tayo espiritual, kung ano-ano ang lumalabas sa ating mga labi. Say amen. Kung ano-ano ang ating napagkikwentuhan, kung sino-sino ang ating napag-uusapan. Una, kumustahan. Pero maya-maya, habang tumatagal ang usapan, ibang tao na ang pinag-uusapan. Hindi po nalulugod ang mahal na Panginoon. Pero kapag tayo po ay mga minamahal maging busy spiritual, imagine, ilalabas natin once in a month ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Pagod, totoo. Dahil mga instrumento natin, mga gamit natin, pati yung ating gamit sa live streaming, ilalabas natin mga minamahal. Medyo nakakapagod, medyo may gastos, pero alam ko po na andyan kayo, na handang tumulong para po yung ating planong ito ay ating may sagawa. Handa po ba kayong tumulong, mga minamahal? Kailangan namin ng tulong ninyo. Say amen. Hindi ko ito magagawa ng akin lang. Kailangan ko ng tulong ninyo. Alam ninyo, maniwala kayo, ginawa na po namin ito sa isang outreach sa dako ng Samar. Every Saturday, lumalabas kami. Amen. At alam po ninyo, totoo po yun, doon sa Kinukrusaday, aming pinagdadausan ng Bible study lang po yun. Walang naliligtas, walang lumalapit, pero nagugulat kami, pag-araw ng linggo, may dumarating 2 pamilya, 1 pamilya. Yung mga backslider ng mga kapatiran, hinihipo ng mahal na Panginoon upang bumalik. Yung mga nanghihina, yung mga nanlulupaypay, yung mga nanlulumo, na-revive sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dahil sabi ng Biblia, if my name lifted up, I will draw all men unto me. Yan sabi ng Biblia, yung pure and undefiled religion is keeping himself unspotted from this world. Dapat i-separate natin ang ating sarili sa mundong ito. Dahil ang mundong ito ay punong-puno ng kasalanan. Amen? Full of influence of sin. Ang mundong ito ay makasalanan. Kaya ang gusto ng Panginoon, i-separate natin ang ating sarili sa pamumuhay ng mga taong makasanlibutan. Huwag tayong umayon sa pamumuhay ng mga taong makasanlibutan. Ipakita natin sa kanila kung gaano tayo pinagpala. Ipakita natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak, sa mga tao na natin paligid, sa buong Zamboanga, mga minamahal. Ipakita natin, isigaw natin sa lahat ng dako ng Diyos nating pinaglilingkuran ay isang buhay at makapangyarihang Diyos, mga minamahal, na siyang nagpapagaling ng ating karamdaman, naglulutas ng ating mga problema. Totoo po yan. Ordinaryong gawain lang, linggo, pero nakapangaral tayo ng salita ng Diyos, nakapamigay tayo ng leaflets, tayo po'y nakapag-sounding in beneath the area sa ating pagdadausan ng ating banal na gawain. Alam po ninyo, mga minamahal, pagkatapos ng gawain at makita natin ang bunga ng ating sakripisyo, mga minamahal, lahat tayo ay magagalak, mga minamahal, maramdaman po natin ang pag-comfort ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ipahintulot pa ito ng ating mahal na Panginoon. Palagi po akong nagpipray na mahal na Panginoon, itong planong namin ito'y para sa iyong kapurihan, ito'y para sa iyong kaluwalhatian, ito'y para sa iyong pagdadakila. Makita po ninyo, mga minamahal, maniwala po kayo, doon sa lugar na iyon, sa mga barangay, sa dako ng Hiporlos, Eastern Samar, mga minamahal, tuwang-tuwa kami dahil yung maraming mga tao, mga minamahal, ay meron po kaming isang barangay na krusadahan doon. Nagdaos kami ng gawain, Bible study. Ang sabi sa akin ng kapitan, alam mo, Brother Joe, nung wala pa kayo rito, pagdating ng takip silim, pag-agaw ng liwanag at dilim sa hapon, wala ka nang makikitang mga tao dito na naglalakad. Bakit po? May nararamdaman silang masamang espiritu. At yung masamang espiritu na yon, nagkikreate ng kaguluhan, patayan sa kanilang lugar. Yun ang sabi niya sa akin. Pero nung start na kayo nag-Bible study rito, mga minamahal, naramdaman po nila ang kapayapaan ng kanilang lugar. Naramdaman nila yung biyaya ng Diyos.
naramdaman nila yung grasya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kagaya dako ng City Jail, mga minamahal, dito sa dako ng San Ramon. Alam ninyo yung mga preso doon, before tayo dumating, wala pa ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yung mga preso nagkukumit ng suicide, nagpapatiwakal, umiinom ng lason, mga minamahal, naglalaslas ng pulso, nagbibigti, mga minamahal. Ngunit nung tayo po ay magsimula ng Bible study doon, mga minamahal, pinagpala po sila. Alam po niya, sabi niya, mula noon, 5 months, 6 months ago, tayo po ay nagsimula, wala na po silang naririnig na nagkukumit ng suicide. Ibig sabihin, biyaya ang dala. Pagpapala ang ating dala. Mga minamahal, kapangyarihan ng Diyos ang ating dala. Kaya't atin po itong isagawa as soon as possible, lubin ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Mangangaral tayo ng salita ng mahal na Panginoon, hindi lang sa dakong ito, kundi sa maraming lugar ng Zamboanga. Isisigaw natin na ang Diyos natin ay buhay at makapangyarihan. Sa mga oras nito, mga minamahal, awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hayaan nating ang buhay natin ay maging banal na tahanan ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng awitin, loobin mo ang buhay ko ay maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Maging luklukan ng ating buhay ng wagas na pagsinta ng ating mahal na Panginoon. Hayaan natin ang Diyos maghari sa ating puso, maghari sa ating isip. Awitan natin ang mahal na Panginoon. Loobin mo ang buhay ko, maging banal mong tahanan. Puso ko'y tinutulong sa'yo. Tayo mawit sa ating mahal na Panginoon. Magamit tayo ng Diyos, mga minamahal, sa pangangaral ng Ebanghelyo, sa pangangaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ikaw ay kamastan, magkanilig ka at sa'yo ay pusan. Ang puso ko'y tinutulong sa'yo. puring kama ng Panginoon. Nagpapagbaba, nagsusumamo, maging kaparin mo na ikaw ay Kasan, magkanilig ka sa'yo ay pusan. Yes, Lord. O maging banal mong tahanan, luglugan ang iyong wagas na kapasidad. Daluyan ang kapulit pagsasakang magkailaw Diyos ngayon ay ang puso ko'y Kayo po yung awit sa mahal na Panginoon. sa'yo. Gawin natin panalangin ang awiting ito. Nagpapalungan Yes, Lord. sa susumamo, maging labanan ninyo. Ikaw ay kamastan, magkailig ka sa'yo ay pusan. Kayo po yung awit. Yes. Lubin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. O luglugan ng iyong wagas na kapasidad.
Purihin ka, mahal na Panginoon. Luwalhatiin, O Diyos, ang dakilat banal mong pangalan, minamahal. Tayo po'y sama-samang manalangin sa ating mahal na Panginoon. Huwag po nating hayaan na maging walang kabuluhan ang ating paglilingkod. Huwag po nating hayaan na maging walang kabuluhan ang ating paniniwala at pananampalataya, yung ating pagganap sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. The pure and undefiled religion is to visit the fatherless and the widows and the reflection, to keeping ourselves unspotted from this world. Yan po ang pure and undefiled religion na nais ng mahal na Panginoon sa isip at sa puso natin. Isipin natin ang pangangailangan din ng iba, hindi lang ang ating mga sarili. Tayo po'y tumulong kung tayo po'y may kapasidad na tumulong, at ingatan natin ang ating sarili na hindi madungisan ng sanlibutang ito, mga minamahal, sapagkat ang dungis ng sanlibutang ito ay mapanganib, maaring mapahamak ang ating mga kaluluwa. Tayo po'y manalangin sa oras nito. Hayaan natin ang Diyos maghari sa ating puso, maghari sa ating buhay upang maganap natin ang kanyang dakila at banal na kalooban. Let us pray. Mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit at ibabaw ng lupa, na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Tulungan mo kami, Panginoon, maging kaayat, karapat dapat sa iyong banal na harapan para sa dalisay at relihiyon na walang kapintasan, na kami iyong maggamit, mahal na Panginoon, sa iyong banal na harapan. Ingatan mo ang aming sarili na hindi kami madungisan ng dungis ng sanlibutang ito na siyang ikakapahamak ng aming mga kaluluwa, bagkus mamuhay kami ng naayon sa iyong banal at dakilang kalooban. Sa pangalan ni Jesus, bless us, O Lord, bless us in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. As a point of contact, mga minamahal, ipatong po natin ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay, sa parte po ng ating katawan na may mga karamdaman. Sabihin po natin sakit, gumaling, problema malutas. Sa ating po mga webcast viewers, ilagay po ninyo ang inyong mga kamay sa mga screen ng inyong mga gadget, kabilang kamay sa inyong ulo, at sumabay kayo sa aming panalangin, karamdaman, gumaling, problema malutas, sa pangalan po ng ating mahal na Panginoon. Tayo po yung manalangin. Mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, aming dalangin sa unang panalangin ng aming kagalang-galang na pastor, iunat mo po, mahal na Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay, ipatong ito sa ulo ng bawat isa sa amin. Sa pangalan mo, mahal na Panginoong Jesus, ay sama-sama naming sinasaway. As the out right now, demons of sickness be healed, problem be solved, infirmities began. Demonyo ng karamdaman, panghihina, panlupaypay, demonyo ng panlalamig at pag-aalinlangan, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, anumang uri ng karamdaman, sa pangalan ni Jesus, hadlang sa mga pagpapala, hadlang sa mga katugunan, sa aming mga panalangin, demonyo ng kahirapan, demonyo ng kawalan. Cast out in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoong Kristo at luwalhatiin ang kanyang dakilat banal na pangalan. Minamahal, sa oras na ito tayo pong natin tumayo. Itaas po natin ang dating dalawang kamay. Shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. And jump 3 times, express our love to our dearest Papa Jesus. Hallelujah, praise, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, dearest Jesus. I love you, dearest Jesus. And I love you, dearest Lord. Purihin at luwalhatiin ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Mga minamahal, ang sa Diyos lamang pong kapurihan, kaluwalhatian at pagsamba. At tayo po, minamahal ko, idadako sa ating special love offering, aking binibigay pong pagkakataon sa pananalangin kay Lee, ating beloved brother Aljo Dugos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, dakilang magpalang Diyos, magpalang sa lahat, malapay Jesus, taga Panginoon, yung mga anak malapay na doon, ako sa aming special love offering, malapay na ito po ay karagdagang gastusin sa iyong banal na gawain, malapay ka pa magpala sa bawat isa, malapay na sa mga kapatiran, na walang sawang sumusuporta at matapat, na nagbibigay sa iyong banal na gawain, malapay na ikaw po magpala sa mga negosyo, kung naman ang kapakitaan sa araw-araw, malapay na ikaw po mag-provide sa bawat isa, malapay na pa sila po ay magpatuloy na mapagbibigay sa iyong banal na gawain. Ito aming samot dalangin, sa matamis ang makapangyarihang pangalan mo, mahal pa Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa mga kapatid po nating patuloy na nagbibigay, tumutulong para sa pangailangan ng gawain at para po sa ating additional announcement every
Wednesday sa ating pong services, alas 4 po ng hapon at tayo po matatapos alas 8 po, minamahal ko ng gabi. At every Friday sa ating overnight prayer, alas 10 ng gabi ang ating simula at tayo po natatapos alas 3 na po ito ng madaling araw. Ating general worship every Sunday, alas 10 ng umaga at tayo po ay natatapos alas 3, mga minamahal ko ng hapon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoong Kristo. Yung ating miracle hour, mga minamahal, manood po tayo. Amen? Dahil kahit may trabaho tayo, pwede man natin buksan lang po yan, ilagay sa tabi para ang Diyos po ang magpala, mga minamahal sa ating lahat. And then, i-share po natin ito. Baka maging daan po ito ng kaligtasan ng ating mga minamahal na mga loved ones. Kaya every Monday to Sunday, ang ating miracle hour, mga except Wednesday because of conflict of schedule, may gawain po tayo ng Wednesday. Kaya minabuti po namin na wala po muna tayong miracle hour. Pero mga minamahal, every night, maliban sa gabi ng Miyerkules, wala tayong miracle hour. Alas 7 po ng gabi hanggang alas 8 po ng gabi, mga minamahal ang ating programa. Ang Diyos po ang magpala po, mga minamahal sa atin. At right after po ng ating minamahal, ating banal na gawain, ay meron pong practice ang ating beloved choral group and beloved mimers, mga minamahal. Huwag po munang uuwi yung member ng choral group at saka mimers, huwag po munang uuwi. Meron po kayong practice. Ito po ay preparation po natin para sa upcoming anniversary crusade dito sa Daconon, Zamboanga City this coming October. Tentative pa po ang ating petsa, mga minamahal. Pero soon as possible ay atin na pong mga minamahal may announce yung fixed date ng ating anniversary crusade dito po sa dako ng Zamboanga. Lubi ng ating mahal na Panginoon ay maghahanap po tayo ng malaking venue sa labas. Doon po tayo magdadaos ng ating church anniversary this coming month of October. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya itong mga practice ng choral group and mimers, mga minamahal, ito pa'y preparasyon para sa ating darating na upcoming anniversary crusade, mga minamahal. At para po sa lahat ng mga ginagamit sa banal na gawain, sa pulpit, sa choirs, mga minamahal, magdahan-dahan na po tayong mag-alay ng mga pag-aayuno. Mga minamahal, mula sa amin pong mga manggagawa, sa mga ginagamit sa pulpito, sa mga beloved choir members, dahil hindi po ito ordinaryong anniversary lang. Ito po ay anniversary crusade sa darating na October. Tentative po pong ating petsa, pero soon as possible ay may announce natin yung ating fixed date. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang talipang anniversary ay October 4, mga minamahal, that is Sunday. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. At following Sunday, mga minamahal, yung following Sunday ay, sabi nila, isusunod daw po ang Cebu, pero hindi pa po ito kumpirmado. At siguro kung isusunod ang Cebu, right after ng Cebu, tayo po ang magdadaos ng ating church anniversary. Kaya patuloy po tayong umantabay sa ating mga announcement para ma-inform po tayo, mga minamahal ko, ng maaga. Ulitin ko po, kailangan po natin mag-alay ng mga pag-aayuno, mga minamahal, sa lahat po ng ginagamit sa pulpito. Kahit po tayo ay ordinaryong kapatiran, makiisa po tayo sa pag-aalay ng pag-aayuno para po sa ikatatagumpay ng ating anniversary crusade this coming month of October. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. At September 16, meron po tayong anniversary sa dako ng Imelda. September 23, ang ating anniversary naman po ay sa dako ng Malayal, mga minamahal. Ang Diyos po ang magpala sa atin, sa ating ongoing na mga project, regarding po sa ating kanal. Hindi po tayo makapagpatuloy, gawa nga ng kulang po tayo ng tao na magtatrabaho, ngunit naandyan po yung ating mga materyales na magagamit natin para sa tuloy-tuloy nating proyekto. Sa ating preachers area, salamat sa ating mga kapatiran na ginagamit ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, bagaman sila po ay nasa ibang bansa, hindi po taga rito, ngunit sila po ay mga viewers natin, patuloy po silang nagpipledge, sumusuporta sa ating pong banal na gawain. Dito po sa dako ng Zamboanga, mga minamahal, pagpalain po kayong lahat ng ating dakilang Diyos. At wala naman po tayong ibang mga announcement, tayo na lamang po ay tumayo, mga minamahal, at tayo po ay manalangin para sa ating pagtatapos. Aking binibigay ang buong pagkakataon kay beloved Brother Ricardo Arong para sa ating closing prayer. Tayo na lang po ay manalangin, mga minamahal, ang Diyos po ang magpala sa ating lahat. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat,
Kami nagpupurit, nagluluwalhati, mahal na Panginoon, nagpapasalamat sa dakilang tagumpay na ipinagkaloob mo sa amin sa araw na ito. Salamat sa pagkilos mo ng mainam at buong galak namin na isagawa. Mahal na Panginoon, ang gawain ito sa pagsamba at pagpupuri sa iyo. Pangalan mo lamang aming pupurihin. Tanging pangalan mo ang aming sasambahin. Salamat sa paglalangis mo sa bawat bahagi ng iyong gawain mula sa aming mga pagpupuri, sa mga buhay ng mga patutuo ng aming kapatiran, sa mga awitin ng aming beloved choir, sa bawat tugtugan, sa bagay ng pagbibigay na tigit sa lahat, sa iyong mga banal na salita. Salamat sa pag-iingat mo sa aming kapatiran, sa kanilang pagparito. At ganoon din naman po aming dalangin na sa kanilang pag-uwi, sila'y patnubayan mo, utusan mo ang iyong mga anghel ng bawat isa sa amin ay proteksyonan. Makarating kaming ligtas at payapa sa aming kanya-kanyang mga tahanan. Sunod na mga araw ng aming pagkatipon, muli mo kaming ibalik sa lugar na ito na taglay ang kagalakan, kapayapaan sa paglilingkod sa iyo. Leading prayer for beloved Honorable Pastor, bless us, O Lord, in the mighty name of Jesus. In Jesus' name, sama-sama naming sinasaway anumang panganib at kapahamakan sa pangalan ni Jesus. Amen. We love you so much, our beloved brethren, and Jesus loves us more. Tayo pong lahat ay magkamayan.